Secretary Edwin Mercado, sir. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga, Kadeo, at magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. At congratulations nga pala, Secretary, sir, sa iyong appointment bilang DOH Secretary. Oho. At eto, diretsahan na tayo, Secretary, sir. Ayan na. Ilan na po ba ang casualties natin? Ilan na po ba ang namatay sa leptospirosis? Dumadami po, Secretary, sir. So ang aming minomonitor ay yung total number ng diagnosed o yung talagang na-confirm na kaso. Kumpara nung nakaraang taon, mas mababa naman, 37% lower. Kasalukuyan, up to August 22, ay may 4,285 cases na tayo. Yun lang, nung nakaraang 2 linggo mula July 26 hanggang August 8, medyo sumisipa kasi yun yung kasagsagan ng baha at saka ng pag-ulan. So ito ay tumaas ng 29% kumpara noong nakaraang taon. Yung tungkol sa mortality, kinakalap pa namin ang mga datos. Opo. Ngayong hapon nga, magkakaroon kami ng command meeting at titipunin ko lahat ng mga hospital dito sa affected area sa Cordillera Autonomous Region, Region 1, Region 2, Region 3 at dito sa NCR at Region 4. At kami magpupulong at kukunin ko yung datos. O nga po, kasi malungkot na balita, Secretary, kasi nung balita namin umaga, 3 po ang casualty dyan sa San Lazaro Hospital. And then nung bandang hapon, 13 na po yung report. Totoo ba yun, Secretary, sir? Marami nga yung nasa San Lazaro. In fact, yung 120 beds na nakalaan sa leptospirosis ay puno na. At kami nga ay nag-create na rin nung Health Emergency Management Bureau of Operation Center para yung mga mas malalalang sakit dahil yan mga nangangailangan ng hemodialysis at saka hemoperfusion ay maipadala dun sa mga equipped na mga hospital. So, nag-triage kami at inaalam namin kung ano yung mga kasong dapat pumunta sa NKTI dahil nagpupunuan din ng NKTI. Although ngayon ng umaga kausap ko si Dr. Dante Dator at maggagawa sila ng paraan kung paano ilipat yung mga nakastabilize na dahil nandoon nga yung mga mga modernong gamit para dito sa hemoperfusion. Yes, ganun. Wala pa akong tala ng actual mortality pero pag meron po ay bibigyan po kayo namin ng datos. Ayan, kung puno na po yung mga government hospitals natin tulad ng San Lazaro at NKTI, Secretary Sir, pati Muntinlupa Hospital yata punuan na rin paano po kung pupunta sila ng mga private hospital, sir? Paano po yung paano po yung gastusin sa private hospitals? So, Kadeo, nagtaas tayo nung ating coverage ng leptospirosis sa PhilHealth. Opo. Yung datihang 20,000, ngayon pag mga mild cases ay aabot na ng 68,000. At doon sa mga medyo moderate or severe ay umaabot na ng 412 to 414,000. So basta po sila po ay pumunta doon sa mga ward or basic accommodation, dapat po wala na pong binabayad. Yun po yung ating agreement dun sa ating mga private hospital. Maganda pong balita yan, Secretary Sir. Ayan, dahil ano po natin, siyempre makabayan natin, takot sa gasto sa ospital. Lalo na ngayong mga panahon nga na medyo mahirap dahil nga dito sa mga pingalot dito sa gitnang silangan. Tumataas ang presyo, nahihirapan ng ating mga mamamayan sa mga bilihing pang araw-araw. Kaya tayo tutulong. Ngayong tag-ulan, Secretary Sir, inaasahan ba nating tatas pa ang kaso ng leptospirosis at dengue? So ito na yung tingin namin peak kasi ito na yung mga tawag natin incubation period usually 5-15 days after nung bahaan. So magpapadalawang linggo na tayo kaya ito na yung talaga nakikita natin yung mga nagkakaroon ng infeksyon. Yung dengue ngayon ang tinututukan namin na sana nga ang ating mga kababayan ay yung mga namuong mga tubig ay igahin at yung mga container na nalagyan ng tubig ay itaktak, itaob at tuyuin. Ayan na. Di ba kayo maglulunsad ng tipong information campaign, Secretary Sir, para maabisuhan po at mabigyan ulit ng advice ang ating mga kababayan, ng publiko? Ay tuloy-tuloy naman na itong aming pagpo-post sa social media, sa paglalagay natin sa ating mga SOCMED pages.
At lagi namin pinaalalahanan, una, na kung hindi ho talaga maiwasang lumusong sa baha, ay pagsuot ng protective gear, bota, at mga pansapin. Pero kung hindi ho talaga maiwasan at na-expose, ay tumungo po doon sa ating rural health unit at dito sa ating yakap center, yung mga PhilHealth Yakap Center. At doon po ay nabibigyan po ng libreng doxycycline. Yan po yung antibiotikong pampuksa nung ating leptospirosis para hindi na po lumala. Nako, ito tama. Marami na nagtatanong, Secretary Sir. Kung puno na rin po ang NKT at saka San Lazaro, saan daw po pwedeng pumuntang ospital? Secretary Sir, yan. May one, na naman po kami, command center nga. So ang NTTI po, nag-agree na po halimbawa ang PGH at saka ang Quirino at saka ang Pasig General Hospital na kapag ka po stable yung pasyente, ililipat. So meron pa rin naman pong capacity ang ating NTTI at nagdagdag pa nga po ng 10-12 kama. So ang kami na po internally dun sa aming hospital system, ang gumagawa ng paraan na ilipat kapag stable na po. Yun lang po yung mga elective na mga kasong hindi naman emergency ay kung pwede po munang ipagpaliban at wag mo po munang pumunta ng NKTI dahil po maghihintay ng medyo matagal para bago makita dahil nga po inuuna itong ating mga meron na pong sintomas ng leptospirosis. Yung nga po, at paano po yung gamot, Secretary Sir? May makukuha bang libreng gamot sa mga government hospital, sa mga medical centers natin, mga yung malasakit centers? Yes po, sapat po ang ating gamot. Bukod nga po dun sa doxycycline na pwedeng kunin sa RHU at saka mga yakap center. Dito naman po sa ospital, kumpleto po yung ating mga antibiotics na pinadadaan na po sa ugat, cefuroxime, at yung pong mga gamit pong pang-hemodialysis ay kumpleto rin po. At tiniyak po natin may stock po tayo niyan. Ayan, Secretary Sir, bilang bagong Health Secretary po, ano po ang pangunahing mga priorities nyo sa DOH ngayon na Secretary Sir? Dahil ang dami po mga kababayan natin nagkakasakit na. Yung aming binalangkas na agenda, ngayon lang kauna-unahan na merong common agenda ang PhilHealth at saka ang DOH. Tawag nga namin dyan ay Unified National Agenda for Health or UNA para sa kalusugan. At nakasaad po kami dyan na 5 bagay po. Yung una nga, paano patitiliing malusog doon pa lang po sa ating komunidad, sa ating paaralan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, ang ating pong mga kababayan. Ang pangalawa po yung access nga doon sa primary care at papunta nga po doon sa specialty care. Ang pangatlo po ay yung ating bill shock kung pwede pong maiwasan at maibsan yung laking nilalabas po ng ating mga kababayan pag hospital. At tutuloy po natin yung zero balance bill sa ating hospital. At yung pong pagpapalawig po ng ating IT system para po yung front end natin ay maganda. At yung pagpapalakas pa po ng ating workforce at pagbibigay po ng insentibo para po manatili dito sa ating bansa. Actually, maganda po yung zero billing, Secretary Sir, pero hindi po yata lahat eh. Ayan, pero sa mga probinsya, ayan, tulad namin sa Ilocos, may kamag-anak kong nag-zero billing. Ayan, ipinadala pa sa PGH ni Congressman Sandro Zamora, Sandro Marcos. Ayan. So, sa ganitong sistema dito sa Metro Manila, pwede rin ba yung sir? Saan po makakaabil ng zero billing dito sa Metro Manila? So ang mga DOH hospital po ay yan, zero billing po yan. Wala na pong pagka doon po sa maramihan o yung doon sa basic accommodation na tinatawag. Meron ho tayong mga kinakausap na hong mga pribadong mga hospital dahil ang aking nga pong tinitingnan magkaroon na po ng inter-referral network eh. Hindi lang po para sa pampubliko, kundi kasama rin po ang mga pribadong hospital. So kami po ay nakikipag-usap. Meron na po tayong binabalangkas na mga modelo ng pagbabayad para maibsan po natin yung bill shock nga na tinatawag natin. Dahil, yung mga LGU rin pong hospital ay atin pong sinusuportahan, mga local government unit. Alam nyo naman, pasyente, Secretary Sir, pagka nalaman yung bill, lalo nagkakasakit lalo na siya-shock. Yan yung dinadamdam ng ating mga kababayan. Opo, ayan.
Secretary Sir, ayan, alam mo isang perennial problem sa mga government hospitals natin. Yung po nga pila-pila mga pasyente, Secretary Sir, ha? Ayan na, madaling araw pa lamang pipila at ayan na, na-experience na po nung mga nagpupunta rito sa DCRH Operation Tulong, yung bang nakapila na maaga, Secretary Sir, tapos pagdating sa mga government hospitals natin, nakahiga dun sa hallway, nakaupo sa monoblock. Minsan sila pa ang naghahawak ng kanilang dextrose, sir. Ayan na. Paano kaya natin malulutas itong ganitong problema natin sa mga government hospitals? Malaking hamon nga yan sa akin, Opo. Deo. Yes, sir. Siyempre, hindi natin magagawang overnight, pero Opo. ang pinaplano ko, magkaroon nga ng parang katulad ng One Hospital Command nung datihang nag-COVID para ma-direct natin kung saan may sobrang may overloaded na, merong excess capacity. At kasama dito yung pag-create ng hospital operations cluster. Yun yung kaya kong gawin. Naglilikom lang ako ng mga taong makakatulong para ang focus ngayon ng grupo na yun ay sa efficiency at saka sa patient experience ng ating mga DOH hospital. Oo. Kasi ngayon wala nakatutok Ang mga Tama hospital po yan. hindi nung Oo. regional offices hindi nakakayanin dahil ang dami rin ginagawa ng mga regional offices na pang-immunize, pag mga population-based program, yung malnutrition, TB, HIV. Sabi ko, kailangan may nakatutok sa ospital. Ayan, tama po, Secretary Sir. Gayahin natin nung ginawa natin nung COVID, ha? May mga nagdidirect na ganyan. At siguro, madami naman kayong mga undersecretaries, Secretary Edwin Mercado, sir. Baka pwede natin i-delegate ito sa mga undersecretaries natin kasi pasensya na po, may kukumpara ko sa dati kasing nauna dyan sa DOH. Ayaw i-delegate dun sa mga undersecretaries yung mga ibang trabaho. Kaya tuloy maraming programa ang DOH ang hindi po na ipapatupad, hindi nagagawa. Yun nga po, bibigyan natin po ng responsibilidad at kaklaruhin po natin kung ano po yung kanilang kailangang metrics kung tawagin. Susukatin natin base po sa napakalinaw na alituntunin at patakaran. At sila po ay dapat accountable. Pag medyo po hindi rin nagagampanan yung kanilang tungkulin, kaakibat din po tayong action na gagawin. At saka siguro, Secretary Sir, baka pwede rin mapasyalan natin ang mga government hospitals natin like East Avenue, Rizal Medical Center para makita nyo rin po yung, nakakaawa yung mga pasyente pagka nakita yung nakaupo sa monoblock, minsan dalawa sa kama, ganun po, yung mga nasa hallway, Secretary Sir. Ayan, siguro po ito yung mga isang dapat pangunahing matugunan natin. Oo nga po. Ang ginagawa ko nga, kapag ako'y nanlulumot na overwhelmed, pumupunta ako sa hospital at pag nakita kong ganyan yung kalagayan, para mabigyan ulit ako ng sigla at lakas para ituloy itong ating gagawing reforma. Ayan, sana po magawa ng paraan yan, Secretary Mercado, sir. Ayan, oo. At isa pa, Secretary Sir, yung pinalitan po yung si Secretary Briggs Pujalte. Ayan, may makinuha pong advisors, mga elders kung tawagin, yung mga former health secretaries. Sila po ba ay niretain niyo po bilang advisor po niyo sa DOH, Secretary Sir? Sila naman po mga kilala rin natin at mga professor ko nga po yung iba. Ako naman po direktang nakikipag-usap na. Parang kung as needed po, pwede ko naman po silang tawagan. Ayan. May open lines of communication. Ayan. Isa pa, Secretary, yung iso nga pala ng bakuna sa tuberculosis, 2.3 billion yata ito, ha? Nabili na ba ito? Kasi ang sabi, meron nang nanalo sa bidding yata pero hindi ipinatupad ng dating Secretary, sir. So yun nga yung tiningnan ko rin, yung procurement at nagrepaso ako ng bid committee dahil nga may mga bago tayong mga natalagang mga director at asset usage. At binigyan ko na ng directive na bilisan kasi nga nagkakaubusan na at meron namang mga for signing ko na at meron namang nire-resolve pa yung mga
konting balakid na nakikita. Kahapon pala, Secretary Sir, ay may budget hearing po kayo. Ayan na. So, magkano po ang hinihinong budget para po sa Department of Health, Secretary Mercado, sir? So kami po ay meron ng NEP 1 o yun po yung tinakdang budget sa amin. Although may hinihiling pa po kaming karagdagan dahil nga po gaya kahapon ay marami pong dumulog na ating mga congressman para sabihin na ito po yung kanilang pangangailangan. So yun po yung nilikom namin at kami po yung aapila na madagdagan pa po yung ating budget. Ayan, Secretary Sir, maraming salamat. At kung may mga programa po kayo, Secretary Sir, siguro po libre naman dito sa mga himpilan ng radyo. Public service po yan dito sa DCRH. Huwag kayong makatubili, sir, na para malaman po na ating mga kababayan kung ano po ang programa ng ating Department of Health, Secretary Mercado, sir. Ay, maraming salamat, Kadeo, doon sa inyong alok na yan. Opo. Kami nga po ay gagawa ng Media Bureau at magkakaroon po ng regular na updates po at transparency po ang nasa ano ko rin sa administrasyon ko. Ay gusto kong maging transparent at ilahad po talaga yung mga nangyayari. Ayan. Secretary Mercado, sir, maraming salamat. Good morning and good luck po sa inyong bagong tungkulin from PhilHealth. Ayan, dyan po kayo sa mas mabigat ang tungkulin ngayon sa Department of Health. Secretary, sir. Good morning. Thank you. Good morning po at maraming salamat, Kadeo, at tuloy lang po sana yung pagdasal para sa akin at para sa bayan. Sige po. Suportado po namin kayo, Secretary Edwin Mercado, sir. Maraming salamat. Daming